So sa video na to mga kaboom, i-share ko sa inyo kung bakit para sa akin ito yung pinaka-paborito kong naging mobile controller. So ito yung Gameser X4 Aileron. So actually ginawan ko na siya ng video around 5 months ago. So ginawan ko na siya ng video dati. Ito ang best all-in-one controller this 2024. And as you can see, napakadami ko ng Gameser and other brands na mobile controller na video, nagawa and nagamit. Pero ito yung natira. Karamihan doon is binenta ko na, including yung Gameser G4 Galileo. So maganda rin yun. Very solid na controller yung G4 Galileo. Kaso nga lang, ito na lang yung tinira ko. Yung Gameser X2. So ang reason lang kung bakit ito yung kinip ko and kung bakit kailangan ko mag-keep is kung familiar kayo sa mga Switch emulator. So kailangan may gamit kayo doon na Gameser X2 or Gameser X3. And pwede rin yung Gameser G4 Galileo para mapagana yung certain Switch emulator. So, yun yung reason kung bakit ko siya kinip. And hindi kasi siya gumagana dito before. Hindi ko lang alam ngayon kung may bagong update. And may isa pa akong kinip na controller. So, ito is yung Leadjoy controller. So, ang reason lang kung bakit ko siya kinip kasi ito lang yung nag-iisang controller ko na Lightning, yung port. Pero since nabenta ko na yung iPhone 13 Pro Max ko is hindi ko na rin siya nagamit. Anyway, ang pinaka-point ko lang naman dito is sa dinami-dami ng na-review at nagamit ko na mobile controller is ito lang yung kaisa-isa na hindi ko ibebenta at talagang gagamitin ko na controller. So, bakit nga ba ito? O sa mga hindi nakanood ng unboxing natin 5 months ago nitong Gameser X4 Aileron is i-unbox na lang muna ulit natin. So, very minimalistic lang naman yung box. So, color green kasi naka-highlight dito is designed for Xbox. May free din siya dito na Game Pass 1 month Ultimate. And alam ko sa video natin last time is binigay ko yung code. And ayan, ito yung mga kasama. So meron tayo ditong left and right controller, carrying case, USB-C cable, extra thumbstick. Meron din tayo ditong dalawang D-pad. And yes mga kaboom, no? So wala siyang USB Type-C or Lightning port. So via Bluetooth yung ating connection dito. So meaning kailangan natin siyang i-charge. So meron tayo ditong 68 by 95mm height. Durable component, cloud gaming compatible, etc. etc. So yun, RGB din siya. So halata naman dito sa box, no? So eto mga kaboom, isa sa mga reason din kung bakit ko siya nagustuhan compared sa ibang controller na meron ako is meron siyang carrying case. So yun mga kaboom, very simple lang yung kanyang carrying case. So color black and red. So nakalagay lang dito is X4 Aileron. Medyo tagupa. And dito sa tag niya is yung Gameser branding. And sa likod, ayan, plain black lang. Personally, hindi ko siya laging dinadala every time na lumalabas ako. Ang dinadala ko lang, nilalagay ko lang sa bag is yung mismong controller. Which is by the way, ayan, no? Very compact and very portable. So, naghihiwalay siya. Ayan. So, pag dadali nyo siya sa bag, ilagay nyo lang, pagdikitin nyo lang na ganyan, then makikita nyo, kasyang-kasya yan sa bag. Compared doon sa G4 Galileo na pahaba siya. So, pag yun pa lang yung nilagay ko sa bag, medyo nawawalan agad ng space compared pag ito yung dinala ko. Anyways, yung mga kasama din dito sa box is meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 4 na interchangeable na analog sticks. And meron din tayo ditong extra D-pad. So, ayan. And pwede nyo siyang palitan ng ganito. And ang maganda dito, sobrang dali lang niya palitan. Like for example, itong analog stick natin, gusto nyo yung medyo palubog siya. So, hugutin nyo lang siya ng ganun. Kunin nyo yung medyo palubog yung thumbstick. Press, idiin nyo lang, kagaya nun. So, ayun. Pinalitan ko na siya, magkabilaan. Parehas na siyang palubog. So, mas maganda to kung gusto nyo talaga mas maganda yung grip nyo sa analog. And kung gusto nyo naman palitan tong D-pad, tatanggalin nyo lang siya ng ganun. Then, ipapantay nyo lang yung butas. Then, diinan na ninyo. Yan. So, ganun lang kasimple. Oh. So, one other thing din na super nagustuhan ko dito sa Gameser X4 Aileron is pag may ginagamit ako na phone is, for example, dito sa Gameser X2, pag gusto ko i-connect yung phone ko and meron siyang case kagaya nito, hindi siya magko-connect. Yan, oh. So, hindi siya nagko-connect sa phone. Even yung Gameser X4 Galileo, ganun yung nagiging problem ko. So, ang kailangan kong gawin, laging tatanggalin ko muna yung case.
Then, ikakabit ko sa controller. So, medyo hassle. Unlike dito sa GameSir X4 Aileron, na i-snap mo lang siya. Yan, snap mo dito sa left. Then, i-snap nyo dito sa right. Then, ganun. Connected na agad siya. So, makikita nyo, pag umilaw siya ng hindi nagbi-blink, ibig sabihin connected na siya dito. Sa Bluetooth, connected na yung ating GameSir X4 for Xbox. And yes, mga kaboom, para i-turn on yung ating controller, isihilahin nyo lang siya. So, yun makikita nyo. Once na nag-snap back siya, yung color green na to is namamatay na agad yung controller natin. Pero pag hinila natin siya, kagaya nun, automatic na agad siyang umiilaw. So, wala na kayong kailangan i-turn on, wala na kayong kailangan pindot-pindutin, i-hold or something. As in, i-snap nyo lang siya, connected na agad siya sa mobile device ninyo. And another thing na maganda dito is, for example, nagra-run kayo or nagpapatakbo kayo ng heavy games and kailangan nyo ng cooler, is pwede kayo ditong maglagay. So, pag ang ginagamit nyo is yung magnetic cooler, kagaya na lang nito, is yan, makikita nyo, kasyang-kasya siya dyan. Kung gumagamit kayo ng clip cooler naman, kagaya nito, ayan, kasyang-kasya pa din siya dyan. Actually, meron pa siyang malaking space between dito sa left and sa right niya. Which is ito, magiging problem nyo kung ang controller nyo is kagaya na lang nitong GameSir X2. So, ito yung sample na magiging itsura ng gaming setup nyo. So, ayan, pogi, So, may RGB na sa likod. Then, may RGB na naman sa harap. So, ayun. And, super nakaka-satisfy din pala yung clickiness ng buttons, ng D-pad, and yung pagtama ng analog stick dun sa gilid-gilid niya. Ito, parinig ko na lang sa inyo. So, narinig nyo, talagang nakaka-satisfy siya gamitin kasi yung clickiness ng button niya. Pero, personal preference naman siya. Siguro yung iba gusto tahimik. Pero ako gusto ko yung ganito. Talagang, parang alam mo yun, ang sarap marinig. So, ito yung app niya mga kaboom, no? So, available siya na i-download sa Google Play Store at sa App Store. And once connected na yung controller sa mobile ninyo, automatic na yan, madedetect niya yung GameSir na ginagamit yung controller. So, dito pwede nyo i-gamepad test para makita nyo kung may sira yung buttons. Pwede nyo ayusin yung button settings, trigger settings, lightning settings, at sobrang dami pang iba. So, sample gameplay tayo mga kaboom, no? So, itong game, ang pangalan niya is Grim Valor. So, isa to sa pinaka nilalaro kong game nung pandemic. Nilaro ko siya ng touchscreen lang. Pero, pag gantong game, mas madali at mas maganda na laruin nyo to via controller, no? So, kung familiar kayo sa Dead Cells o yung mga Castlevania games, parang ganun siya. Mareremind kayo sa mga old school type na game. Very solid siya. Another game na meron ako dito na may controller support is itong Pascal's Wager. Matagal ko na siyang dinownload, last year pa. So makikita nyo ito sa mga ibang game test ko, pinapakita ko siya. So para siyang Dark Souls, kung alam nyo yung Dark Souls. So yung may hirap na games na challenging talaga, pero nakaka-satisfy pag nilaro nyo. So, ganun siya. So, maganda dito mga kaboom sa GameSir X4 Aileron is mappable din siya. So, ibig sabihin, pwede nyo siyang gamitin sa games katulad na lang ng Mobile Legends, Call of Duty, Genshin Impact. Ito kasing Warzone is meron siyang built-in support for gamepad for controller. So, wala akong ginawa ditong any mapping. So, automatic. Right off the bat, plug and play lang. Pwede nyo nang gamitin agad yung controller. Pero, for Mobile Legends, for mga ganong type of games, pwede siyang connecta ng gamepad, yun nga lang kailangan nyo siyang i-map. Pero for some reason, di ba, hindi ko magets kung bakit kayo gagamit ng controller for MOBA games. Parang napakahirap. Mas madali kung touchscreen na lang yung gawin nyo. So, hindi ko na ipapakita yun sa video, pero kung sakaling gusto nyong matutunan kung paano map ng games katulad ng Mobile Legends, is comment down below para gawa tayo ng separate video kasi medyo mahaba din yun. So basically, ang pinaka-reason naman kung bakit kayo bibili ng mobile controller is for, for emulation. So pwedeng for older games, pwedeng for new games, di ba? For Switch, PS2, PS1, GBA.
So, kadalasan yun yung reason kung bakit kumukuha ng mobile controller, okay na okay din siya dito. So, any type ng emulator is gumagana naman siya, na-try ko na. So, of course, mga kaboom, no, even though nire-recommend ko siya, is hindi naman siya perfect na controller. So, para sa iba siguro, hindi siya maganda. Mga negative siguro na makikita ko dito is, una, yung nagustuhan ko para sa iba siguro negative siya, yung pagiging clickiness niya. No? Lalo na kung gusto nyong maglaro sa tahimik na lugar, ayaw nyo ma-disturbo yung mga kasama nyo sa bahay, napaka-ingay niya. Another downside is Bluetooth siya. So, para sa iba, mas preferred nila yung merong Type-C or may port talaga na saksakan. And hindi siya nalolobat, di ba? Pwede kayong maglaro hanggang malobat yung cellphone ninyo. Yun nga lang, syempre, mas bibilis din malobat yung phone nyo kasi magdodraw ng power yung controller dun sa phone. Pero of course, sabi ko nga, preference. So ako, okay lang naman sa akin yung Bluetooth. Lalo na ang habol ko nga kasi dito is anytime, anywhere, pwede ko siyang dalhin. Pero out of all things na hindi ko gusto to is hindi ko siya magamit sa iPhone 15 Pro. So even though Bluetooth siya, no? Even though Bluetooth yung connection nitong Gainser X4 Aileron, nakalagay dito, no? For Android, for Android. So, alam ko may mga ibang controller na nakalagay sa box is for Android lang, pero gumagana naman siya sa ibang devices. Pero ito, for some reason, is gumagana lang siya sa PC and gumagana lang siya sa mga Android phones. Hindi siya gumagana sa Switch and hindi rin siya gumagana sa iPhone. So, pag gusto kong gamitin yung iPhone ko para maglaro, like for example, Resident Evil 4 Remake, di ba? Hindi ko siya magamit. Yung Gainser Galileo, Gainser G4 Galileo is gumagana siya, Type-C siya. Gumagana siya dito and gumagana din siya sa Android. Pero ito, even though Bluetooth siya, for Android lang talaga to. So, yun lang mga kaboom, no? So, nag-decide lang ako gawan siya ng video kasi kakabenta ko lang nung other mobile controllers ko and ito yung natira. And naisip ko lang, what if gawan ko to ng video para pag may nagtatanong sa inyo kung anong mobile controller yung pinaka mare-recommend at pinaka ginagamit ko, ito yung sasabihin ko. Yun nga lang, ito sabi ko nga kanina, hindi to para sa lahat, pero ito yung para sa akin, pinaka okay.